Viral ngayon sa mga balitaan ang pangbabastos di umano o pangmamaliit ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Kilala ang Israel na siyang unang tinawag ng Diyos at naging inspirasyon magpahanggang ngayon ng mga Kristiyano. Ngunit bakit nga ba minaliit ni Netanyahu ang ating Panginoong Hesus? May mahalaga bang impormasyon tayong dapat malaman mula sa banal na aklat, ang Biblia? Hello, what's up mga sangkad? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Minaliit ang ating Panginoong Hesus ng Prime Minister ng Israel. Marami ang nagulat sa buong mundo, lalong-lalo na ang Christians community. Ngunit mga sangkay, ano nga ba talaga ang dahilan? Bakit nasabi ito ng Prime Minister ng Israel? Sa vlog na ito, marami kayong matututunan tungkol sa paniniwala ng Israel patungkol sa Diyos at kaalaman ng Israel tungkol sa ating Panginoong Hesus. At kapag natapos niyo ang video na ito, maiintindihan niyo kung bakit nasabi ito ng isang Israelitang Prime Minister. Nabulabog ang buong mundo. Nagalit ang marami, lalong-lalo na po yung mga hindi pa malalalim ang kaalaman tungkol po sa Biblia. Ito po ay dahil sa isang pambihirang pahayag ni Benjamin Netanyahu, ang Prime Minister ng Israel na nasa gitna ngayon ng digmaan. Nagkaroon po siya ng isang statement tungkol sa nagaganap na digmaan at dito nabanggit niya mga sangkay ang comparison ng isang tao na namatay at hindi na nabuhay at nagkatawang tao na namatay subalit nabuhay at umakyat sa langit. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Para mas maintindihan natin, panuorin natin ang naging pahayag ni Netanyahu. Well, history proves that, unfortunately and unhappily, Jesus Christ has no advantage over Genghis Khan. Because if you are strong enough, ruthless enough, powerful enough, evil will overcome good. Aggression will overcome moderation. So you have no choice. If you look at the world as it is today, you have to be blind not to see. Kinumpara ni Prime Minister Netanyahu si Jesus Christ kay Genghis Khan, ang founder at isang first Khan sa Mongol Empire. At ayon kay Netanyahu, mga sangkay, unfortunately and unhappily, Jesus Christ has no advantage over Genghis Khan. Because if you are strong enough, ruthless enough, powerful enough, evil will overcome good. Dahil sa pahayag na ito, mga sangkay, maraming mga Kristiyano ang nasaktan. Subalit yung may mga malalalim na kaalaman, mga sangkay, maiintindihan nila itong statement ng isang Israelita. Ngunit bago natin pag-usapan ang totoong kalagayan ng mga Israelita ayon sa Biblia kung bakit nasasabi nila ito sa ating Panginoong Hesus, balikan po muna natin. Sino nga ba ang ating Panginoong Hesus? Sa Old Testament na ipropesiya na po ang kanyang pangalan na siyang magliligtas sa sangkatauhan na ayon sa Biblia sa Isaiah chapter 9 verse 6, "For unto us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Nabanggit po dito mga sangkay sa propesiya na ito bago umabot ang New Testament kung saan isinilang ang ating Panginoong Hesus na siyang tagapagligtas. Nabanggit dito na klaro na siya po ang nag-iisang Mighty God. Wala pong ibang mighty God kundi ang Panginoong Diyos lamang na naglalang ng ating mundo. Siya rin po ang Everlasting Father na natukoy mga sangkay sa Isaiah chapter 9 verse 6 na ang ibig sabihin lamang ang Diyos na ito ay magkakatawang tao at isinilang nga po siya at naging tagapagligtas. Ayon sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, ito ang patunay mga sangkay na ang Diyos ay nagkatawang tao. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ulitin po natin para mas maintindihan ng lahat. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Ito yung rason mga sangkay kung bakit ganun ka makapangyarihan ng ating Panginoong Hesus na kahit ang demonyo ay tumatakbo, kahit si Satan Lucifer, natatakot siya sa tuwing babanggitin natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Dahil sinabi po sa Philippians chapter 2, the
that at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven and of things in earth and things under the earth. Lahat ng tuhod ay luluhod, mga nilalang sa langit, mga nilalang sa lupa, maging sa kailaliman ng lupa. Lahat ng mga nilalang ay luluhod sa ating Panginoong Sus. Subalit mga sangkay, ang katanungan, bakit nga ba nasabi ito ni Netanyahu? Kailangan po natin maintindihan mga sangkay ang tunay na kalagayan ngayon ng Israel. Bagamat may ilan mga sangkay sa mga Israelita o mga Hudyo ang nabaptize na in Jesus' name at follower na po ni Jesus Christ, majority pa rin po sa kanila hindi naniniwala na si Jesus Christ ay ang Misaya na kanilang ipinapako ilan libong taon na ang nakakalipas. Totoong hindi naniniwala ang Israel kay Jesus Christ at hanggang ngayon, hinihintay pa rin po nila ang pagbabalik ng Misaya. May mga Hudyo na nagsasabi na kilala nila si Jesus as a teacher pero hindi nila ito kinikilala na Misaya. Dahil hanggang ngayon, makikita po natin sa pader doon sa Jerusalem na nananalangin pa rin po ang marami sa mga Hudyo para sa pagdating ng kanilang Misaya na ang twist neto, si Antichrist ang dadating sa kanila at madideceive sila. Pero babalik pa rin sa kanila ang ating Panginoong Hesus sa takdang panahon sa Battle of Armageddon. Para maintindihan natin lahat mga sangkay ang kalagayan ng Israel, ayon po sa Romans chapter 11, pakinggan po natin. Ito ngayon ang tanong ko, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hinding-hindi. Sa katunayan, ako man ay isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa'y pinili na niya. Kung ganun mga sangkay, bakit nila ipinapako sa krus si Jesus Christ? Naniniwala kasi mga sangkay, ang Israel na ang Diyos ay espiritu at hinding-hindi magiging tao. Subalit malinaw po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus at wala pong imposible sa Kanya. Kahit ano ay kaya niyang gawin. Hindi limitado ang kanyang kapangyarihan. Siya po ay nagkatawang tao. Subalit hindi po ito naintindihan ng Israel at sila nga po ang isa sa dahilan kung bakit ipinapako si Jesus sa krus. Ngunit mga sangkay, ang twist dyan sa pagkapako ni Jesus ay dahil gusto niyang iligtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pagbabayad ng kanyang dugo sa kasalanan ng sangkatauhan simula kay Adan. Ngunit mga sangkay, marahil hindi nyo pa naiintindihan. Bakit nga ba binastos o minaliit ni Netanyahu si Jesus? Actually, guys, hindi lamang po si Netanyahu. Majority sa mga Hudyo, ganun din po ang sasabihin. Hindi po nila paniniwalaan si Jesus, pagtatawanan pa nga po ng iba. Ayon sa salita ng Diyos mula sa Romans chapter 11, verse 8 hanggang 10, tulad ng nasusulat, binigyan sila ng Diyos ng mapurol na diwa, mga matang hindi makakita at mga taingang hindi makarinig hanggang sa panahong ito. At sinabi rin ni David, maging bitag at patibong nawa ang kanilang pagpipista, isang katitisuran at parusa sa kanila. Lumabo nawa ang kanilang mata nang hindi sila makakita at sila'y makuba sa hirap habang buhay. Ito ang malinaw na dahilan mga sangkay kung bakit ang Israel bulag magpahanggang ngayon. Dahil biblically, sinabi po dito mga sangkay na binigyan sila ng Diyos ng mapurol na diwa. Matang hindi makakita at taingang hindi makarinig hanggang sa panahong ito. Wala silang kamalay-malay na ang Misaya na darating sa pagbabalik niya sa Israel ay si Jesus na pinapako sa krus ng kanilang mga ninunong Israelita. Hanggang ngayon mga sangkay, bulag ang mga taga-Israel. Ngunit ito ang tanong mga sangkay, wala na bang pakialam ang ating Panginoong Diyos sa kanila? Ito ang sagot ng Biblia. Sa Romans chapter 11, verse 11, ito naman ang tanong ko ngayon, ang pagkatisod ba nila ay upang sila'y tuluyan ng mabuwal? Hinding-hindi. Sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. Pansinin po natin ngayon mga sangkay, ang gospel nag-spread papunta sa Gentiles, papunta sa mga katulad natin na hindi po taga-Israel, hindi po Hudyo. At hanggang ngayon, ang largest religion ay ang Christianity. At kitang-kita po yan ng Israel. Nagdulot ang kasalanan ng Israelita sa pagpapala sa ating mga Gentiles. At ngayon nabigyan po tayo ng kaligtasang masagana.
Isa sa katanungan din, mahahabag pa ba ang ating Panginoong Hesus sa kanyang sariling bayan na nagtakwil sa kanya? Ito ang sagot mula sa Biblia sa Romans chapter 11 verse 25. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay sa isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hentil na lalapit sa Diyos. Malinaw na sinabi sa Biblia na babalikan pa rin talaga itong mga bulag na Israelita na nagpapako kay Jesus na hanggang ngayon pinagtatawanan nila ang ating Panginoong Hesus. Subalit dapat po natin yan maintindihan dahil nga po itong mga ito, ang Israel ay pinulag ng ating Diyos para po sa isang malaking propesiya na magaganap in the future. Ang propesiya ng malaking digmaan na tinatawag na Gog and Magog papunta sa Battle of Armageddon kung saan magugulantang ang mga Hudyo at buong Israelita na ang bababa na tagapagligtas sa araw ng malaking digmaan na ito kung papaano sila pinapalibutan ng buong mundo. Nasindami po ng buhangin na mga sundalo ang nakapalibot sa Israel na lulusob. Ang magre-rescue ay ang ating Panginoong Hesus at doon nila marirealize, makikita po nila ang marka kung papaano pinapako ng kanilang mga ninuno ang ating Panginoong Hesus. At doon nila mapapatunayan na siya pala ay tagapagligtas, ang tunay na Mesaya sa araw ng Battle of Armageddon. Kahit itong ginawa ni Netanyahu, normal yan sa mga Israelita sapagkat sila nga po ay bulag ayon sa Biblia. Subalit magpasalamat po tayo dahil ayon po sa Romans chapter 11, dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila ay naging kaaway ng Diyos at kayong mga hintil ang nakinabang. Ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila ay mahal pa rin niya alang-alang sa kanilang mga ninuno sapagkat hindi nagbabago ang isip ng Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Ang pag-reject ng mga Hudyo kay Jesus Christ ay nagdulot ng maganda sa ating mga Gentiles. At ngayon, mga sangkay, tayo po ay nakinabang sa kaligtasan mula sa ating Panginoong Hesus. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe yung ating YouTube channel.